Grabe, napagod ako sa ginawa natin. Pinawis talaga. Sa edad ko na rin, idades mo ko. Ginagawa mo yung script ko. Ay, na. Bakit nga ba mahal kita? Karaoke. Disclaimer. The views and opinions expressed in this podcast are those of the host and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purpose only and should not be taken as professional advice. Si ano ba itong bakal at taga-presko? Gabi-gabi na lang na nasa disco. Hi, sir. Sir, kanino ba kinakanta yan? Nakinig mo na dun sa Kaya, dyan pala kayo. Kala kung sino kayo. Ano ba yung LSM? Ang LSS ay yung Last Song Syndrome. Yes, gusto mong kantahin ng paulit-ulit yung kantang yun. Ayan. Okay, this is another trivia for everyone. Ang LSS pala ay Last Song Syndrome na parang yung kanta or music na lagi mo napapakinggan, parang paulit-ulit lang sa utak mo gusto mong kantahin, gusto mong mag-hum. And dahil dyan, welcome to Bakit Ka LSS? The podcast. So, hindi nga lang po doon. Well, anyways, welcome sa ating lahat. Magandang hapon, magandang gabi, or kung ano man, or kung nasan ka man. This is the very first time na magkakaroon ang AD and Van Adlay ng ganitong podcasting. By the way, hi! I'm Nerek. And I'm June. And I'm Matthew. Yes, napakasaya itong araw na to kasi papakita natin sa ating mga, at paano ba natin sila tatawagin? Mga Hello, Team Rise. Hello, friends. And Friends, with an F or with a P? friends. Yan, friends. Okay. So, ito nga yung very first time na magkakaroon ng podcasting ang AD and Bana Adlay. Paano makita naman nila yung mga works na ginagawa natin? Okay. Well, anyways, kung nagkamustahan na rin naman tayo at tayong tatlo rin naman ang host dito. Simulan natin ang ating mga chika pag-uusapan ngayon. Nalabas na ba sa FYP niyo yung Honey Batong Baka? Ako hindi. Kasi like as a Gen Z, feeling ko, no. Para sa mga henerasyon ko din siguro dyan, di ba? Ibig sabihin, matanda na ako. Sa akin lang pala nalabas ang Honey Batong Baka. Sa akin, hindi ko rin siya alam nung una pero parang dumadaan siya sa feed ko, sa FYP, sa Facebook, lalo na sa TikTok. Parang usong-uso ngayon siya. And well, anyways, napakagandang ehemplo naman yan, Honey Batong Baka. Okay. So, sa lahat ha, itanong natin, baka yung mga nasa utak ng mga friends natin dyan. Sino nga ba yung Ani Batong Bakal na yan? Sino siya? Baka kilala niyo si Ani Batong Bakal sa mga FYP niyo, Ani Batong Bakal, the musical. So, yun ang tanong natin sa ating mga friends. Comment down nyo lang dyan kung sino nga ba si Ani Batong Baka. Alam ko meron kayong tanong tungkol kay Ani Batong Baka. Tama ba? Yes! Sino ba siya? Siyempre, yung din mga friends natin, feeling ko meron silang tanong tungkol kay Ani Batong Baka. Maganda tayo dun, sabay-sabay tayo dun. So, handa na ba kayo? Yes! Yes, Ani! Okay. Bigyan nyo ako ng drum roll! Ay, sumabi! Ito na! Sa outing natin, sir. Ano gagawin na hotdog? Ito! Kakainin natin. Pero syempre, hindi lamang hotdog ay pinakamasarap na lunch. Pwede rin ba itong breakfast? Siya pang breakfast, pwede rin merienda. Pero ang hotdog lang naman or kilalang banda nung 90s ang nagpauso sa Ani Batong Bakal! Ayan, tama ka doon. Kagano na ako. Hindi ka sa mga hotdog yan. Sulat na. Ngayon pa lang, alam na natin na itong hotdog na ito, pero hindi siya mismo yung nag-record ha. Yung hotdog na banda, ang nagpakilala sa atin sa Ani Batong Bakal. Okay, so yun ha, sa mga hindi nakakaalam dyan, ang persona ni Ani Batong Bakal ay nanggaling sa hotdog. Ha?
Hotdog! Natin pagpatuloy itong usapan natin ito. Siyempre, sorry ka, ng hotdog. Pero mga friends, hindi nyo kumain ng hotdog. Pero bago yun, pakinggan muna natin ang music na Ani Batumbakal. Parang nag-disco na rin. Okay. Feeling ko okay na yun kasi baka maubos ko na yung hotdog. Now, simulan natin para malaman ng ating mga audiences. Excuse me. Ngayon, para pagpatuloy ng ating discussion patungkol sa Ani Batumbakal, ano ba ang masasabi niyo dun sa tugtog para ma-share din natin sa ating mga friends? Feel ko ako, parang nakakaupo ba na? Alam mo kung ano ang Coco Banana? Hindi nga edad yet. Parang parang tanda ako naman. Kakaloka kayo. Pero yung Coco Banana, para siyang bar. No? So, doon natin lagi nakikita si Ani Batumbakal. So, ngayon, si Ani Batumbakal pala ay nirelease noong 1979. Ang tagal pa naman panigobo-bobo. Totoo lang, pero ito, basta research ko, yung Ani Batumbakal pala, ginawa ng movie na nirelease noong 1979. At yung kanta na yun, ay inilapat dun sa mismong movie na yun, at yun yung ginawang soundtrack ng Ani Batumbakal. Okay, mamaya na tayo sa movie na yan. Okay. Pag-usapan muna natin, sino nga ba ang mga nakanta na yan? Pero pinagin mo kanina. Siyempre, ang gumawa ng kantang ito ay walang iba kundi ang hotdog. So, napakalaking ambag ng hotdog, talaga ng bandang hotdog. Actually, just to give a little of trivia, para sa inyo na rin, sa aking mga co-hosts, and syempre sa ating mga friends, ang hotdog, sila ang nag-shape or nagpalagong pa rin ng OPM. Kasi meron tayong tinatawag na Manila Sounds before, yun yung paggamit ng Tagalog at English. So, kilala yung mga kanta na like Manila, Bongga Kaday, and then yan, nakilala ang Ani Batumbakal. At ito nga, si Ani Batumbakal, mga friends, ay kilalang sensational pop star dito sa Pilipinas. So, yung hotdog pala umanta ng Ani Batumbakal. Ano ba gagawa ng Ani Batumbakal? Exactly. Ayan, friends ha, ano ba itong bakal dyan? Okay. So, para sa mga hindi nakakaalam, ay pagnulit na tayo ang hotdog ang gumawa ng Ani Batumbakal. Ganda yung paulit-ulit tayo. Yeah. Kasi para mag-gets din naman sila. Yeah. Sige lang, pagpatuloy mo yan. So, nagpe-play yung mga songs ng hotdog sa iba't ibang radio stations kasi sila yung parang pioneering. Yun ang panahon. Nag-pioneer, pero isa sila sa mga nagpakuso ng mga disco hits, paggamit ng Tagalog and English song, ganon. So, nasabi nga ni Sir kanina na ang mga nagawang kantang sikat ng hotdog ay tulad nga ng Manila, Bongga Kaday, tsaka Ani Batumbakal. Tandaan niyo yan mga friends ha. So, eto na, bakit nga ba mahal kita? Hindi sila dalawa para sa iyo. Charing ba? Pero hindi. Ito ang tanong. Bakit nga ba sinulat ang kantang Ani Batumbakal? Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa edad namin parang Ito naman na. Yung pinapamukha na akong maganda. Nag-research ako kagad. May laman na ito. Pag gusto niyo ba? Sige. Go lang. Okay, nag-research ako kagabi ha. So yung Ani Batumbakal daw tungkol sa mga OFWs. so, ko lang nalaman. So may research ka, meron ka rin research. So hindi rin ako magpapatalo. Okay. According sa aking research. Ang taray ko. Ayaw malamang. Ayaw malamang. Tama kayo. Specifically, ang Ani Batumbakal ay parang ang inspiration sa kanta nila yung ating mga domestic helpers. Alam niyo kung ano mga domestic helpers? Yes. Siyempre maraming nakaka-relate sa atin. Ito daw, hotdog habang nagpa-perform daw sa Hong Kong, specifically sa Hilton, isang place sa Hong Kong, nakita daw nila yung mga Pilipina na naano doon na sa practice sa kanila. That is a Sunday. Alam niyo, lulumutin ko muna kasi parang bibilawan. Parang maguhulugan na ako. Wait lang mga friends.
Ngayon na muna ako mga friends na diba? Hindi ko. Hindi ko. Salamat ka, friend. So, ito na nga. Mga friends, magpapatuloy ko na. Pasensya na mga friends kasi ang sarap ng hotdog. Sure, Parang di na Okay, magpapatuloy ko na. So, ang inspiration daw ng hotdog ay ang ating mga Filipina friends na mga domestic helpers. Natawa ka naman sa Filipina friends natin. Kasi mga friends natin, friends na rin natin sila. So, mga Filipina friends natin sa Hong Kong. So kasi, parang dun sa Pilipinas, iba, every Sunday is family day. Sa Hong Kong din naman, parang every Sunday is their day off. So dun kasi sa Hong Kong, I don't know kung may mga napanood kayo documentary or mga movies, nagsasama-sama dun yung mga Pilipina. Every Sunday, nagkukumpul-kumpul sila. Nagkataon, pumunta dun ang mga friends natin from Hotdog. No, mga friends natin from Hotdog. Pumunta sila dun, nakita nila yung mga Filipina na, party sila. Though it's Sunday, parang nag-rest sila. Kaya parang sila ang inspiration. Na, ani ba ito ba? Alam nyo na! Yes. So, Alam nyo naman may talaga. research ako kagabi. Aha. So, yung reference daw pala ng Coco Banana ay inspired siya dun sa kapatid ni Dennis. So, si Sino si Dennis ay Dennis? member ng hotdog. Member ng hotdog. So, yung kapatid daw ni Dennis ay pumupunta siya sa gabi sa Coco Banana. Kasi sa umaga nagtatrabaho siya sa isang advertising agency. Anyways, dito na tayo sa iba't ibang adaptation ng Ani Batong Baka. Kapag na adaptation na pala, Yes, ano ba sobrang ng dami niya. baka? Meron ba siya sa Japan? Wala naman. Invento. O, baka kasi meron kang research tungkol doon. Okay, go! Okay. Yeah. So, ito na nga. Nagkaroon ng maraming Ano? Sige, sabihin mo kaya. nagkaroon ng maraming adaptation yung Ani Batong Baka. Nagkaroon siya ng movie. Tsaka baka napapansin sa FYP nyo na nagkaroon ng bongga kagay Ani Batong Baka the musical. Okay. May naririnig sa kong chika tungkol sa musical na yan. Nung daw sa gaganapin ng Ani Batong Baka. Ano yun? Basta huwag na tao yung, huwag na namin pangalanan. Ang ating best. Pangalanan mo na! Naku, baka maano tayo, baka may meron na rin. Baka ba? Nakabulit siya. Pero alam mo, meron ano? Pero alam ko na meron ng adaptation ng Ani Batong Baka ngayon through theater. Ang sarap ng panoorin mo kung malapit lang sa atin. Ano, kung pwede dyan sa convention sa atin. Okay, sa gitna ng parke. Pero anyways, kung gusto nyo mapanood yung makabagong pagpapabuhay or pagbuhay ng Ani Batong Baka, merong theater, baka naman. Pinapromote namin kayo. Pero alam mo, yung mga gumanap ng Ani Batong Baka, kakaiba sila. Ano? Sino ba yun, sis? Isa si Jolina Magdangan. Siyempre, yun yung tinatawag na icon of the Philippines. Yes. O, diba? Kika. Next, siyempre, ang nag-iisa, Nora Honor. The national artist, si Nora Honor talaga. Ang isa sa Sir, mga... kailan mo ba sina? Pero ko kayo din si Nora Honor, pero isa siya sa mga kaloka. Hindi ko po kaedad si Nora Honor, mga friends. Pero yun nga, no, isa sila sa mga iconic na gumanap bilang Ani Batong Baka. So, talagang maraming itsura sa Pilipina. Kumbaga, kung sasabihin natin, maraming simbolismo or marami tayong pwedeng pagbigyan ng imahe ni Ani Batong Baka sa Pilipinas. Actually, narinig ko din na gusto din daw pala ni Vilma Santos na magligas Ani Batong Baka doon sa very first movie. Paano mo naman nalaman? Kapit ba? Si Ani Batong Pero magandang rivalry yun, mga friends, if ever. Kasi si Ate B at saka si Nora Honor, bakit naman ako nakita dito? Napaka-awkward naman. Kasi sila sa mga rivalry. May rival sila sa bansa natin. Pero pagdating lang sa paldo, pero maganda yan. Kung gusto rin ni Ate B malay mo gusto rin ni Ma'am Jen Cadiosa maging. Yes! Bakit ba ito? Shout out kay Ma'am Jen. Okay, sige na nga. Pero feeling ko naman
nakikinig naman ang mga friends Yeah. natin. This is a good exchange natin. Yeah. Okay, sige na, go. So, sa tingin nyo guys, ano genre pasok ang Ani Batong Baka? Kasi ako nung Paul, talaga yun. ang feel ko like disco, karaoke din. It's karaoke. Sabi lang karaoke. Hindi ko Hindi ba? Okay, that's good. That's good. So, parang disco karaoke. Ikaw naman. Yeah. Parang pop din siya. Okay. Pero sa akin mga friends, tama naman sila. Pasok sila, no? Pasok sila kasi yung Ani Batong Baka, no? Ito para na rin to sa another video natin sa ating mga friends. Tama, it's a disco, pop, soft rock, at syempre, pasok nga siya dun sa Manila Sound. Bakit Manila Sound? Kasi mga Manila Sound nga gumagamit ka ng Tagalog at saka English. Taray! At dahil alam na natin kung tungkol sa yung Ani Batong Baka na yan, kayo ba, do you feel like you're multitasking? Kasi ako as a student, syempre pinagsasabay ko yung ACADS, tsaka yung outside sa school. And napansin ko rin sa mga Gen Z na maraming makaka-relate, feel ko na parang pahinga na rin nila yung pagdudum scroll. Yeah, relate ako dyan. Oo. Pero like, kami as students, ang dami nating projects, exam week pa next week, tapos ito pang podcast na to, nakakapagod talaga mag-multitask. Sorry naman. Parang kasalanan ko naman lahat Okay lang, ito. sir. Huwag ka naman sorry. I-exempt mo na lang kami sa exam. Pag maraming nag-live, Okay, guys. feeling ko maraming makaka-relate sa atin. Oh, ikaw naman, sir. Pero ano na yung chika mo? How do you feel like yung multitasking? Ito na ang chika ko. Handa ba kayo sa chika ko? Ito na ang chika ko. Kasi nga, syempre, alam naman natin, no? Hindi lang naman sa akin, pero sige, let's be specific. Sa kagaya kong teacher na ang trabaho talaga, especially sa Philippines, no? Kasi medyo maunti pa lang naman yung mga nag-o-online. At saka pag online talaga medyo umaga pa rin, pakapon. Sa umaga, syempre, kahit kami sa work namin, we need to stand on our feet na talaga namang pumunta sa mga classroom, magturo, at akyat baba sa mga building, nagliteral ng akyat baba sa mga building, ha. Pero syempre sa mga iba't ibang classroom, pumunta kami doon. So talagang sa umaga, very busy ka as a teacher. Pero kagaya ng Ani Batong Baka, pinapakita lang niya na syempre, pang umaga na pagkatapos ng trabaho mo, you need to party, mag-enjoy ka rin. Kasi human as we are, kailangan din naman natin mag-party. Pero paano yung party? Ito ba? Gusto niyo ba makita kung saan yung party? Ako na. Siyempre, ganon. Pero parang hiningal ako ng kauntian doon. Pero yun talaga naman. Pero pinapakita lang nun, kagaya nung kay Ani, hiningal ako ng kauntian. Paila ka muna dyan. Pero kagaya nga nung kay Ani Batong Baka lang, hard work sa umaga, sa gabi, syempre yung bigyan mo naman ng reward ang sarili. Yeah. Okay. Dahil na sa mga nasabi natin, parang Parang talaga ng mga, parang naginom mo yan. kung sumabit na Ito pa ako. ako na yan yan. Ay, wala happy pa. Di ba parang ikukumpara natin sa ating mga sarili si Ani Batong Baka? Very true. Hindi lang siya para sa babaro. Para sa lahat. Okay. Kasi nga, di sa mga nabasa ko, parang si Ani Batong Baka ay dispatchador sa umaga, sa gabi naman ay ibang gabi. Napakatalina ka naman. Naman yun. What's this pa siya doon? Atin mo naman, girl. Siyempre, pag sinabi natin dispatchadora, that's dispatcher. Ay. No, pero, awan ko baka magpasya ko, pero napaka-literal naman nun. Kasi, yun nga, alam mo, dispatcher. Pero okay nga. Sabi niyo, she's a dispatcher. Oo. Pero pag sabi ng gabi, nasa kapapalan siya. Is correct. Yeah, she's a great multitasker din. Yes. Tama. She's a multitasker din. Like, Very nice. Yes, it's correct. It's correct. Talaga. Pero, like, behind those struggles in life, is correct pa rin siya. Yeah. Kumbaga, pinapakita lang ni Ani Batong Baka at yung kanina na even though there are struggles dun sa work mo, wala naman kasing trabaho madali. Even though may panghihirap sa trabaho, you need to somehow give yourself a dream naman. Pagtapos na ang work, go! Parang si Ani Batong Bakal, sa umaga dispatchadora, sa gabi siya ay bonggang-bongga. Yes. Pwede natin gawin yun. Yes. Diba? Like, it's not being fake. Like, yeah.
spreading who you are. Yeah, gano'n. Having two sides of the same, di ba? Yes. Diba? So, another trivia to para sa lahat, ano. Ito yung parang unofficial theme song para din sa alam ng lahat, ano, ng mga maggagawa. No? Ito yung kuwento ni Ani Batong Bakal. Pero habang binubuno natin unti-unti, nalaman natin po sila nagbuo kay Ani Batong Bakal. Ang Hotdog. Kailan binuo ang Hani Batong Bakal? Sinong inspirasyon ni Hani Batong Bakal? Ngayon, ikwento naman natin, lalo natin ikwento sa mga friends natin kung sino nga ba talaga si Maring Hani Batong Bakal. Ayun ba siya? Hindi na siya. Sige, Ito ba tayo. Sige, Guys. Parang Magagawa kang Huwag na. Okay. Okay. Ang alam ko, hindi lang siya parang novelty character, parang representation nga siya, sabi niyo kanina na para siyang mga OFW nasa umaga, parang nagtatrabaho talaga, hardworking talaga. Then sa gabi, naghahanap naman sila ng kalayaan. Yeah, like Yes. saktong-sakto talaga sa mga buhay ng mga taga-90s. Alam- Sir, bangay ka na ba nun? Hindi pa naman ako. 1990 ba? Ay, ako 2010, pinanganak. Pero talaga yung... Pero babawasan ko. Ay, Points na nga. Diba? Oo. May- Di ba parang mga... Grabe kayo dalawa. But anyways, pero ang ganda lang talaga nitong Ani Batong Bakal. Makakalanin ang lahat. Ayun ako na magtamsang nga kayo. Pero yun nga, no, parang dahil ka-relate naman talaga mga miski ako, kahit ako nakaka-relate, siguro yung mga nakikinig sa atin ngayong podcast, maraming nakaka-relate sa atin. Lalo na yung mga ka-age ko, yung mga 23, hindi ko nakaka-relate sila. Marami saka ako sa inyo, ano kayo na diba? Pero feeling ko marami talagang nakaka-relate. Pero ito ang tanong ko, do host din kayo, gusto ko kayong tanungin, sa kagalan yung mga, kayo ba'y ano, Gen Z. kayo. Kayo ay Gen Z. You were called as Gen Z kasi kami millennials kami. Kami yung millennials. So, feeling ko sa mga ka-millennials mo, gets na gets namin to kasi kami na yung mga nag-work ngayon eh. Nakaka-relate din ba kayo or nag-gets nyo rin ba yung story? Yes naman, of course. Like, hindi naman parang luma na siya, hindi naman makaka-relate. O ikaw naman sa loom. May impact din naman siya sa akin. Siyempre, parang sa umaga, nag-aaral kami, nagpapanggap na matino. Sa gabi, nagnanakaw din. Huwag ka magnakaw ng kaloka. Buti hindi ka nakukuli. Parang hindi naman. Kasi naman tayo pag ako papaya. Ba? Baka siguro nagnanakaw ka ng pag-ibig. Parang Ikaw ba yung daw? Sa ibang way. Hindi ko pa rin tayo kay Ani ba? So, tama na yung puro Kemi na yan. Pero nakakatuwa, yung mga kakemehan natin, napakadami natin na ibigay na information na bang Ani ba to sa sapat. So, ito na nga, pakilala man natin ang mas maigi si Ani ba to yung Bakal. So, para sa akin, may impact pa rin naman siya. Siyempre, marami pa yung tao ang nakaka-relate sa buhay niya, ibang baka. This is correct. So yung students now, same as mga workers, they all have different sides to be umaga at gabi. Na sila lang yung nakakaalam. So, nakakatuwa. So, may hindi lamang siya kanta ng mga trabahador. Kanta na siya ng marami. Like, kagaya nyo, mga Gen Z nakaka-relate. Yeah. Sana yung mga friends natin nakaka-relate. So, overall, napakalaki talaga ng impact ng Ani Batong Bakal from 90s up until now, di ba? Kasi pansin ko dati na puro mga bida-bida sa mga songs ay or yung mga binibida. Dati, yung mga binibida sa mga songs, like mayayaman lang. Pero look at Ani. Yeah, she's not rich, pero she's rich in emotion. Tsaka parang binida niya yung mata ng media na hindi kailangan laging depressed, Yes. nasagupan ka. Pwede namang masaya, pasayaw-sayaw. Alam mo, napakaganda tong parang pakamulat sa mga nagtatrabaho, sa mga estudyante na hindi naman dapat laging dapat hindi naman lagi dapat na parang balungkot ka dun sa ginagawa mo. No? You find ways kung paano ka sasaya. So, aminin na natin na malalim ang mensahe itong Ani Batong Bakal na yan. Siya yung naging bridge. Binigyan niya tayo ng like, ibang emotions.
para sa mga, katulad ng mga kapatid natin dyan sa Hong Kong, di ba? Hello mga friends natin dyan sa Yan. Hong Kong. Comment down below, guys. Kung saan nyo kami napapanood. At sana manood ba kayo? Ikaw, ano ka nakarelate kay Ani Batong Bakal? As a Gen Z, Oo. parang upbeat kasi yung music niya, kaya parang mapapapayo ka talaga. Parang sing siya dun sa mga music na nire-release din ngayon ng mga bagong bands. Okay. So, relatable pa rin. Relatable. So, talagang medyo relatable talaga tayo. At relate na relate. At sana nakaka-relate din po ang lahat ng mga nanonood sa atin. So, sobrang relatable ni Ani Katunggakan. Feel ko maraming taong naniniwalang totoo siya. Oh, actually ako, akala ko din totoo siya. Like, Diba? In fact, Yeah. ganun rin ako nung una. oo. Kala talaga natin totoo si Ani Batong Yes. Bakal. Kasi naman, para talagang pinapakita dun sa kanyang kwento, yung pagpapakatao at yung talagang totoong nararanasan ng isang tao. Kaya talagang sobrang effective ng kantang Ani Batong Bakal. Yeah, so akala ko nga, like, kakilala siya nung, like, ilan sa members ng Hotdog. Pero hindi pala. So, para pala siyang si Joy Manawari. Sino naman si Joy? Joy Barcoma. Manawari nga ni, Manawari. Yung sa, ang huling El Bimbo. Yes. Yung kantang Kamukha mo si Yes, Kineme. Yes, Sa na. Paraluma. Kineme na pa. So, kanina lang, no, pinag-usapan natin yung tungkol sa sino bang talagang nagbuo at Yes. nagsimula ng Ani Batong Bakal, which is Hotdog. Hotdog. Anong inspiration ng Ani Batong Bakal, Yes. which is the OFW, our domestic helpers, na nanggaling sa Hong Kong. Now, let's dig deeper para malaman din ng ating mga friends kung sino nga ba talaga ang nire-represent din ng kantang Ani Batong Bakal. Okay. So, ito na nga. Ayan. Based sa isang Go. interview, hindi to putyo-putyo lang. Okay. So, noong 1979, Oo. di ba? So, ano? Medyo nag-ano ako ng Nag-ano siya, go. Napatawa ka ba doon? Ayan. So, di ba nga, nagkaroon ng concert ang Hotdog sa Hilton sa Hong Yes. Kong. So, syempre, pag concert talaga nga namang disco, pop, music, talagang mapapasayaw ka. Siyempre, Yes. party-party So, yun. Yes. So, napansin ng Hotdog na band, yung mostly sa audience nila ay talaga nga naman puro OFW. Talaga nga naman. Yes. Yes. Talaga nga naman mga taga-OFW. Ano? Ay, Rupamig. Yes. Oo. Versus So, Filipino. ibig sabihin talaga na ang nire-represent natin ay yung mga friends natin Yes. na mga domestic helpers or yung mga OFW. At kung susumahin natin, these are the people na hindi po namin sa nila nilalang mga friends, Yes. pero may importansya sila. Sila yung mga naghuhugas ng pinggan, sila yung mga nag-aanak tuloy. Oo, nanganganak naman talaga sila yes. para iniwanan nila sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang Yes. bansa at mag-alaga ng ibang anak. Sila yung mga naglalampaso, sila yung mga naglalaba. Kumbaga kadamihan sa kanila yung umagang job nila, yung medyo nalulosang Yes. talaga sila. Pero based din sa research ko, talagang sila din, talagang enemy. Ay. Talaga nga namang, sila din yung mga nakaayos, Yes. naka-gown. Yes. So talagang hindi inaakala ng hotdogs na ito talaga mga domestic helpers na ito, gusto nilang mag-enjoy. So talagang Yes. nire-represent ni Ani Batong Bakal yung mga domestic helpers natin Yes. na even though they're tired from the morning, hindi nila hayaan yung tiredness nila magpatuloy hanggang gabi kasi ilalaban nila ng gabi ito. Yes. Backganer. And when you think about it, medyo malungkot din kasi So, ginagawa nilang coping mechanism yung pagdidisco tuwing gabi. siguro hindi lang masyado malungkot, pero sabi mo nga coping mechanism, parang ito na rin yung nagpapaalam sa kanila na, hey, afterwards na tayo maging malungkot or mapagod, kailangan naman nating i-reward ang ating Yes. sarili. So, Tsaka tama ka, coping mechanism Yes. nga nila. Tsaka nabanggit dun sa kanta na sa gabi siya ay bonggang-bongga. So, mga Nakatulog siya, nakatulog. Sa gabi siya, ay Bonggang-bongga. Mga problema niya yung kanyang nalilimutan. Yes. Pag siya siya'y yumuyog-yog. Yes. Sumasayaw, yes.
Totoo naman. Yes, pero medyo naka-curious ako ha. Tsaka yung siguro yung mga friends natin dyan naka-curious. Bakit nga ba Ani Batong Bakal yung tinawag sa kanya? Oo nga, Sir Nel, pwede namang si Matthew Grapani na sa Dalahican. Yes, so kaya Yes, pwede naman yes. si Derek Kineme na taga-tangke. Oh, alam niyo po talaga ako. Hindi niyo alam ko talaga. Yes, pero alam niyo ba? Hindi ko Wait, rin alam kung bakit. Bakit nga ba? Magtanong tayo. Kayo. Alam niyo guys. ba? pero alam niyo ba kung anong title kapag si Inay? Ano? Bongga ka Inay. Gitara Ah, pala. ano yun? Gitara pala. Parang nalipad yung joke mo. Umiiyak siya. So, paano pag ako bongga ka ina? Yes, bongga ka. Bongga ka na. Bongga ka na. Yes. Sige lang, sige lang. Ay, yes, yes. Kasi bongga ka na. Bongga, bongga. Well, anyway, balik tayo dun sa Ani Batong Bakal. Medyo lumalayo na tayo. Pero, yun nga, inspired daw ito sa bunsong kapatid ng Garcia Brothers. Okay? Na yun ay si Gina. Sino ba si Gina? Bagoong ni Si Gina. Gina. Sir, si Gina Pertadiosa. Bunod na bunod si Ma'am Jen. Love you, Ma'am Jen. Na si Gina po ay nagtatrabaho sa isang advertising company. Inasabi ko rin. Okay. Pero tuwing gabi daw, go na go siya sa Coco Banana. Yung katulad na unexplain mo kanina na si Scott na So, ibig sabihin, paulit-ulit. paulit-ulit tayo dito. So, yun nga, si Gina. Pero ayun, nasan doon yung Ani Batong Bakal? Parang layo naman ni Gina sa Ani Batong Kayo, Hindi ko alam, baka nakatulog ang hotdog na ginagawa. nakatulog na naman, nakatulog. Pero, napaka-attack nyo naman para alamin ko. Well, actually, wala talagang content from hotdog na rason kung bakit Ani Batong Bakal. But we do know na sikat na pangalan ang Ani. Yes, kasi pag narinig naman natin yung Batong Bakal, hindi naman Amerikano yung papasok Very sa Pinoy isip talaga. natin. Oo. At saka bakit ba tayo pakialamin? May mga kanta Kaya, hindi naman nakikita. So, yun yung amat siguro. Amat siya ng Yes, hotdog. yes. Siguro baka noong mga panahon yun, sikat na sikat ang pangalan ng Ani. Yes. Pero yung Batong Bakal, it's like more on maka-Pilipino. Kasi pag Yes. sinabing Batong Bakal, you're like strong. Strong, yes, Bato at bakal. bakal. Yes. So, very Filipino pa rin. Teka lang. Nahingi mo na tong bunganga ko. Parang kakaimig. Parang mas maganda kumanta naman tayo, no? Parang iba-iba to. Na natin ang story ni Ani Batong Bakal. Mhm. Maglaro naman tayo. Maglaro na tayo. Ang tanong, kaya rin ba natin kantahin ng Ani Batong Bakal? Ako kaya ko. Kaya niya. Kasi pinalaki ako sa New York. Diyan ako pinalaki. Kala ko sa tangke. Mga singer sa mga taga-tangke. Sa mga taga-tangke. Shout out sa mga taga-tangke. Okay, so ito na ang labanan. Anong labanan to? Laman. Parang inaabangan. Okay. Walang lahat. Mhm. Welcome sa challenge na kung saan ay kantahan lang at walang personalan. Ito ang Batong Bakal. Ayun. Okay. Paano pala rin yung larong to? Okay, so ito na nga, Inay. Ito ang mechanics. Mayroon tayong kantang nakahanda. Huhulaan mo, Vice. Ganda. Mami Jonisha, yun di mo na naman alam. O, ibaba mo na yan, Mga ganong prompter. edad talaga. Prompter, ibaba mo na. Okay, Alam, hindi good. ko gets yun. Mga salon. Nakakaloka yung Ano na, dalawa. ito na yung mechanics ha. Mm-mm. O, go. At ito pa ang twist. Meron lamang tayong 5 segundo para kantahin yung artist na Batong Okay. Parang Tawan-tawa talaga. Okay, so isispin natin to. Okay. Tapos yung iba't ibang kulay, meron siyang iba't ibang artist. Na malalaman natin mamaya, ibibigay sa atin ni Wesley. Okay. Okay, yun lang yun. Ganun lang pala siya. Yes, kakantahin natin sa style ng artist na yun. Okay, halimbawa, ang napili ay si Aling Junisha. So, kakantahin mo siya. Mami. Mami. Ganun, salamat talaga sa Lord. Salamat talaga ako sa Lord. Ganun ba? Happy na Lord. Oh my God. So, simulan na natin. Handa na ba kayo? Ano tawag sa game na to? 1, 2, 3, go! Batong Bakal. Come on, Nasi. Ikaw muna. Feel ko. Okay. Mami So, Junisha. tingnan natin. Okay. Ulitin natin siya.
Ayun, napapunta siya sa bra. Bra! Ang galing naman. Parang automatic pala bang tumbawin. So, pasukin muna natin si Wesley! Wesley Pasok. Wala kasi Mami Jun siya. Thank you, Wesley. Ayan. Sino kaya ba yan? to? Sino yan? Oh my God. Sino yan? Wait lang, hindi ko siya gusto. Reserve natin to, ha? Scripted na nga. Uy, sa mga nagtatanong, hindi po ito scripted. Hindi naman siya scripted. Kamali kasi di ba ang mga podcasting that continuous dapat siya. So, Yes. this is scripted. Go, Okay? go. Ano kulay mo? Orange. Okay. Ayun! Okay. Orange! Sino ba yung orange Wesley, na yan? pasok ka ulit. Ay, grabe. Ayan. Sino yan? Sino yan? Si Aristotle. Puro tawa na Okay, ito. go. Friends natin natatawa na lang din sa atin. So, paano ang gagawin? Nalimutan ko kakatawa natin. Kakantahin mo siya sa style ni Rufa May. Sa amin naman segundo lang. Sa 5 segundo lang. Anong kanta? Siyempre, ani ba itong makakal? Ano pa ba? Nalimutan ko siya. Oh, go. O Okay. DJ, ano mo So, na DJ Ano Mad eh. Kalka. Oo. Tagal Wait naman lang ang ha, DJ. sana wala namang mag-picture ng kung ano-ano Kaya. dito. Be friendly. Kikita nyo to. Nag-open kasi. Okay. So, ang Okay. akin pong napili ay si Rufa Rufa May. At ang kanta po ay... Ano Baka. Okay. Ayan na, DJ. Oh, go. Buy hotdog. Yes, yan. Yeah. Ay, yan. Ano yung baka? Parang pwede bang ano na lang siya? Kapela ko na lang. Go, Kasi hindi ko siya marinig. Hindi ko marinig. marinig. tono. Sige. So, dapat wala na lang tugtog. Akapela na lang. Ito siya, ha? Okay lang ba kayo dyan, mga pe? Si Annie ba tong baka na taga-disco? Woo! Go, go, go! Na iba. Yun lang. Na iba Ewan yung ko na- lyric. Yun si Rufa May. Ay, Go, 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 go. na yan. Ocean Ay, ikaw na, Deep. ikaw na, ikaw Ako na, na. ikaw na, friend. Friend. Ikaw naman, friend. Oh, yan. Sino siya? Ayan. Kulay green Green. tayo, guys. Green. Green. Sino yan? Dito natin mapapatunayan Bigay mo na na di sa talaga akin siya yun, Wes. scripted. Oo. Wow! Ariana Grande. Ito yung paborito kong Pinoy na singer. guys. Sino siya? Si Ariana Grande. Ariane. Ariana Filipino Grande. ba yan? Oh, Pilipino yan. Oh. Kapitbahay namin. Taga ano, Yung taga-kampi niya. Taga-tangke rin si Ariana Grande. Yes. Okay. Okay. Ito na. Paano ba ang style ni Ariana Grande? Kasi medyo nagva-vibrate talaga yung jaw niya. Ganun sila. Saka nag-wrestle siya. Nag-wrestle. Magaling. Ganun Magaling. sila. Sabi ay dog. Ganun. Nasaan na ba yung lyrics ng kanta? Ako. Ito na I-play yung- nyo na yan. Ay, pa-play para sa'yo. Oo, Okay. para sa akin. Talaga Okay, video. ako kasi. Ang tagal naman ng DJ na yan. Ayan. Ariana. Ariana Grande yan. Aga. So, dapat pala hawak na natin ang mic natin. No? Yes, para karaoke tayo. Siyani ba itong mga na-disco? Ayan, yan. Ano pamimiya Lagi ko yan? yan ay nasa disco. Para kang aso. Ayoko na. Inaano nyo ko dito. Ikaw na nga. Pero at least nakuha niya yung ano, yung mga Yung, pakilig ni yung Ariana. vibration. Yung vibration. Ariana Montano. Okay, okay. Okay, next, ikaw na, Oh, Matthew. i-spin mo na yan. Ayan! Hello. Hello! Sino ba to? Asan na yun? Ayan! Isa sa kama na ulpot, Wesley. Go, Ito go. na. Sino siya? Net. Shakira. Shakira. Hindi ko alam DJ Mod
Kalkal. Kalkal mo na yan. Sino si DJ mo? Okay. Pag mga ganun, Ano kakaloka talaga kayo? Hey. Hey. Iyon! Iyon! One, go! Ani ba kapal? Tumawa na lang sila, mga friends! Ano? 5 seconds lang, di ba? 5 Oh, seconds. tapos na. Tapos Okay. na tayo mga Ilan pa ba friends. yan? Tigisa pa ba? Tigisa pa. O, ito pa. Ayoko na, ano ba yun? Okay. Sino anong kulay nga nung gusto ko? Sige, kahit ano na lang. Yan. Ayun. Ayan! Siyempre, gusto ko talaga ang kulay na pink. Yes. At siyempre, dahil babae si Ani Batong Bakal, color pink talaga si Ani Yes. Batong Bakal. Okay, okay. Parang niloko mo ko sa pink. Ayan. Oo, idol ko to. Tita Regine. Hi, Tita Regine Regine. Velasquez. Tita Hindi ko mo? na- Tita ko. Tita mo siya. Tita mo siya. Nagbibigay sila ng ulam tuwing wala na kami makain. Adobong Okay. Sa mga Reginians, pasensya na ha. Si Ate Reg kasi, taga-site siya dati. Oo. Nagtitinda siya ng sisig. Okay. Ani ba tong bakal siya? Yeah. Ano ba tong ginagawa ko para sa trabaho kong to? Though, Yan na. nabirit kasi si Ate Reg. Pero hindi natin kayang gayahin ng boss ni Ate Reg. Yeah. Siguro yung mga ano lang, mga nuances, taray. Tsaka mga facial Define. expression lang ni ano. Tsaka mga facial expression lang ni Ate Reg. Sana makuha ba kasi si Ogie ang makita. Baka si Ogie. Ogie yung naka-approach. Okay. Ano mo na yan? Ayan. Ayoko na may TikTok! Ayun yung may tugtog. Ayun na, may DJ, ano mo Oo, na yan? ano ako, kakainis naman si Kakapel. DJ natin. Parang gusto kong Oo. kurutan Si si DJ DJ mode. natin. Ano? DJ DJ mo. mo. DJ mo. AMOD! Oh my God, ngayon ko lang na-get. Okay. Ito na, handa na ba kayo? Yeah. Ate Karina. Ang tumawa lagot sa akin, ha? So, Nakakang- ano nga bang una ng ano? Si Ani Batumbakal. Si Ani ba tong bakal na tag? Woo! Ganon. Ganon si Regina. Ano yung kanyang, ano? Okay. Siguro last na, nakakasawa na to. O, ikaw na. Ayoko na. Ano ba yan? Parang nainit lalo, no? Mm. Ayan. Sino yan? Sino yan? Dark green. Dark green. Mas Sino ba ibigay si mo dark na yun. green? Dapat last ka na, Masi. Ayun na. Tinapon na lang niya. Ano ka? Ito na. Oh. Si Moira de la Torre. Ang tawag sa kanya, the silent singer. Yes. Alam mo naman si Moira, pabulong-bulong na lang yan si Oo. Moira. Silent singer, di ba ang tawag sa kanya? The whisperer. Yes. Kasi Dog whisperer. parang personal So, parang naman. Hindi naman. Ito kasi, ganito si Moira eh. As orange, Wow. So, i-play mo na yan, DJ. Yan. Sa inyo may tugtog, no? Sa amin wala. Ganun talaga pag mga maedari Kaya na. nga. Oo. Mamaya kay sa akin. Tagal? Hey, hey. Moira? Ate Boy? Ayan, nawala na ako. Off mo na yan, Off mo na DJ. yan, Off mo na yan. Parang ka may nginunguyang nga nga. Ano yun? What's nga? Hindi niya rin alam kung nga. Well, anyways, Hindi. next. Ikaw naman. Pinapapawisan Ako na ako mag-ano dito. para sa'yo. Ikaw. So, okay. Okay. This will be the last one, I think. Blues. Light blue. Ibigay mo Who's na the light yan. blue? Sino siya? Ang banos naman. Carla Estrada! Lalabet ko yan. Baka pwedeng Carla Tadiosa. Kanina ba? Nabunot si Ma'am Jen. I love you, Ma'am. Ano ba kumanta si Carla Tadiosa? Si Carla Estrada, sorry. Ano ba kumanta si Carla Estrada? Ganto na yan. Ganto DJ na. Mod, Okay, Kalkal. pagulin DJ. Grabe, dapat mahal ang TF natin dito kasi pinakanta nila tayo. Yes. Paano ba si Carl? Hindi ko alam eh. Si Ani ba't yung bakal mo natagal-tagal ka pis
disco. Gabi na lang nasa disco, mga problema, Bakit ganun siya? Ganun pala si Carla. Yes, yung ano? Oo, nakakaloka. Well, anyways, palakpakan natin ang ating sarili. Yes. Again, this is Batong Grabe, napagod ako dun sa ginawa natin. Pinawis Yes. talaga ako. Halos lumawit ang dila at Adam sa apple ko. Napapunta yung Adam sa apple ko dito sa palakpak ko. Pero nag-enjoy ako. Yes. Kasi lalo nating na-realize kung gaano pala kadaling lagyan ng ibang persona yung kanta. Pero yung kanta, siya pa rin yun kasi napakaganda ng beat. Yes. Madali siyang sundan. Yes. Sana sumasayaw din ang mga friends natin dyan. Yes. Talaga nga naman nakakaelas sa kantahan ni Batong Bakal. At saka, mapapasabi ka na lang talaga na kay ganda ng ating musika. Yes. Sobrang nag-enjoy ako. At kung tutuusin natin na itong Ani Batong Bakal, itong kantang to, hindi siya mawawala sa mga karaoke session, sa mga nag-videoke, Yes. sa mga, sabihin na natin, sa mga nag-session, nagnonomo-nomo, andyan siya lagi. At feeling ko nakaka-relate ang mga friends natin Yes. dyan na mas talagang nakaka-proud maging Pilipino. Yes. Lalo na yung mga gumagawa ng mga Musika. Yes, tama ka dyan, Nay. So, sagutin na natin ang tanong ng lahat, ha? Bakit nga ba Wait, tumubo ka tayo? muna para kasing may sabit ka. Ayan. Yan, umubo na tayo. So, sagutin na natin ang tanong ng lahat. Bakit nga ba tayo LSS? Bakit nga ba tayo LSS? Bakit? Ako? Ikaw muna, Matthew. Lagi na lang akong una. Ikaw muna, Matthew. Syempre, kapag makikinig mo yung music, di ba makamove? Talagang upbeat yung music na Yes. mapapasayaw ka talaga. Talaga nga naman papapasayaw talaga. talagang nakailan Carla talaga ng Estrada. It's because it captures the feeling of pagka-Pilipino. Yes. Tsaka kitang-kita dun yung tayong mga Pilipino. Pilipino. Yung kultura ng Pilipino, and most important thing, parang relatable siya. Hindi Yes. parang, talagang relatable siya. Yes. So masarap siyang kantahin kasi madaling sundan yung beat niya. No? Isa pa, talagang parang makakapag-set siya ng mood. Yes. O baka dahil sa state, sa ano ko na, sa edad ko na rin. Oo. Edades Morato. Pero anyways, na-LSS ako sa kantang Ani Batong Bakal kasi una, I'm proud Filipino. And most important thing, hinahangaan ko si Ani Batong Bakal. Yeah. Ikaw, Matthew, ano sabi mo na ba yung sayo? Ikaw? Ako, LSS ako, like, kasi nakaka-relate siya. Like, as a student, yun, sinabi ko na nga kanina, ang dami naming gawain. And katulad ni Annie, nagmumultitask din talaga tayo, diba? Yeah. Sobra. So, Nakaka-LSS. I-summarize na natin ang lahat. So, sa lahat ng nanonood, unahin natin una, ang nagpauso at nagpakilala sa atin ng Ani Batong Bakal ay ang... Hotdog! Yan. Nandiyan pa ba yung hotdog? Wala na. Wala na yung hotdog. Siyempre, kailan nga na-release ang kantang Ani Batong Bakal noong 1979. And siyempre, ang inspiration ng kantang Ani Batong Bakal ay ang mga Filipino domestic yes. helpers. Sa Hong OFW. Kong. Dyan sa Hong Kong. At saka And sa iba't syempre, ibang iba't lupalop ibang ng bansa mundo. na rin. Kaya naman talagang napakagandang alalahanin natin yung syempre, yung ginawa ng hotdog. Yes. And most important thing, napakagandang panunumbalik yung paggawa ng music. Nakagaya ng Ani Batong Bakal, kaya aabangan ko yung theater na Yes. Ani Batong Bakal, The musical. Yes. And also, ang Ani Batong Bakal isn't just a song. Isa siyang symbol ng pagiging masiyahin, matatag, at tunay Tunay na na Pilipino. Yes. Agree ba kayo doon? Agree. Correct. Kaya sana abangan nyo yung marami pa namin gagawin. Maraming salamat Maraming sa ating mga salamat friends. po. Thank I love you you, very friends. much. Maraming salamat sa panonood. Yes. Kaya naman ang bumati mga friends. Yan. Hey friends! Yan. Hi friends! So don't forget to like, share, and Share and subscribe ha kung na-enjoy nyo tong content namin. Ginagawa mo yung script ko. Ay, na. Okay. Okay. So yan. Hi guys, I'm Jan Matigapan. I'm Jun Cesar Ipalaganas. And I'm Sir Neric Rivera. Tandaan, laging mahalin ang sariling atin and we are proud Filipino. And Yes. this is Bakit Ka LSS? The podcast.